Sining ng kultura at tradisyon, ito ang mukha ng pagtatapos sa mataas na paaralan ng San Quintin. Pero imbes na tradisyonal na toga at graduation cap, ang kanilang uniforme, ang katukong. Isa itong tradisyonal na headgear ng mga taga-Abra na gawa sa upong bilog o tabungaw. Si Jeremy, proud na nakapagtapos at lalong proud siya dahil ang katukong na suot niya, siya mismo ang gumawa. Grade 9, si Lolo Pilo, tinuro sa amin itong paglalala. Dito po sa paglalala, ang ginagamit ay banban. Kung mabibigyan ng pagkakataon, gusto ko po pa matuto, gumawa ng katukong para pagpatuloy ang ni Lolo Pilo. Sa Abra nagmula ang paggawa ng katukong. Katunayan, 1821 o 203 years ago, may tala na ang kasaysayan sa kultura ng paggamit ng katukong. Makikita ito sa obra na The Basi Revolt ni Esteban Villanueva na nasa pangangalaga ngayon ng National Museum of the Philippines. Habang ang monumento ng bayani ng Norte na si Diego Silang, taas na suot din ang katukong. Sa paglipas ng panahon, kasabay ng pag-graduate ng mga estudyante, ang pag-graduate din ng pagsuot ng katukong ng mga taga-Abra. Dahil tanging si Ginoong Teofilo na lang daw ang gumagawa nito sa buong probinsya. Awan matapos sikreto na. Tila ang question. Masapon lang tinaanos, nagagit. Tila unti-unting nawawala na ang tradisyong ito dahil iilan na lang daw ang may alam kung paano ito gawin. At para hindi tuluyang gumraduate ang katukong, ipinamamana ngayon ang sining ng paggawa ng katukong sa mga mag-aaral ng San Quintin National High School. Under the Techno Transfer Training Program, every Friday pumupunta siya sa school para magturo. But of course, with our assistance as teacher facilitators. Yung mga bata, participative naman sila, very active. Ang produksyon at bilihan ng katukong mismong sa tahanan lang ni Ginoong Teofilo. Nandito po kami para bumili po ng katukong, gagamitin po sa aming competition, nalalapit na competition for international. Ito na yung mga parang nawawala na sa atin. Gusto namin na makilala, ipakilala, hindi lang po dito sa ating sa Pilipinas, sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Ngunit si Mang Teofilo may inaalala raw sa paggawa ng katukong. Kasapulan ti daddo mga makaambo nga tumulong. Kuma tati agdama sisiyak lang nga mismo kin may sang estudyante ti katwak. Kit dududwa kami nga gararanin. Medyo makaamat kami pa lang kaliti order. Ang estudyanteng ito, ang 22 taong gulang na si Emilio, na dating estudyante ni Mang Teofilo sa San Quintin. May panahon po na hindi nakakasama si Lolong kasi may sakit po ganun. Ako po yung inautosan niya na pumunta sa school para magturo sa mga estudyante. Sabi naman po ng mga estudyante na sasanay na din po naman sila sa paggawa ng katukong. At ngayon, kanang kamay na siya sa paggawa ng katukong ni Mang Teofilo. Yung sa kabuuan po ng paggawa ko, meron po talagang yung part na mahirap, pero nakakaya naman po. Isa na rin po sa pinakadahilan sa pagtulong ko kay Lolo sa paggawa ng katukong para po matulungan ko aking pamilya. Medyo napapaayos ko na po yung bahay namin, gano'n. Nakabili na po din po ako ng aking sariling motor. Tuwing bakasyon, bumibisita si Emilio sa eskwelahan para itabi ang gawang katukong ng mga estudyante. Kaya't sa hangarin ni Mang Teofilo na ituro sa atin ang paggawa ng katukong, kasama na niya si Emilio. Nobyembre itinatanim ang buto ng upo at pwede nang anihin pagsapit ng Marso. Ang upo na ito itinatanim lang para sa katukong. Ang karaniwang upo na tinatanim ng mga magsasaka is yung upo na pahaba na ginagamit natin na gulay. Pero itong upong bilog ay talagang tinatanim lang siya para sadyang magawang isang kagamitan. So, kumbaga, very specialized yung gamit. Bubulukin ang upo para unti-unti umunong tumigas ang balat. Kapag magaan na ang timbang, papahira ng barnis at pwede nang gawing katukong. Lalagariin sa gitna ang upo, itatabi ang nabulok na buto, saka lilinisin.
para sa loob ng katukong maghabi ng banban o ang maninipis na kawayanan. Tatagal po sa dadya pa na kaya tuloy na may sabat nga mapagsabot ang kastuyin. Babasain at saka ihuhulma sa upo. Para sa dagdag disenyo at tibay, bubutasan ang paligid nito at tatahiin. Tinan mo tibiyan, kaslahan ko mari na tirigat ti panagarami din. Gaputa sanaya kun. Yan digijay makakita, wano digijay mangbuyan ti panagaramid ko. Iso ti panaka, iso dati makari na tirigat na ti panagaramid. Hangas siya kun. Sina Manchopilo at Emilio hindi raw mapapagod na ipagpatuloy ang tradisyon ng paggawa ng katukong. Siguro kung mabibigyan po ako ng pagkakataon na may pagpatuloy ko yung paggawa ng katukong, wala po akong pagdadalawang isip na ipagpatuloy po yung paggawa ng katukong. Sana lang, huwag dumating sa punto na ang sining na pinagyaman ni Juan ay makikita na lang natin sa aklat ng kasaysayan. Kaya't ko apo nga orado ti makasursuro tatito may patawi kinagtutuloy ti kultura nga Ilocano.